Maraming kabataan ngayon ang hindi na marunong magpatawad sa kanilang mga magulang. Nakalimutan nila na sila mismo ay pinatawad ng kanilang mga magulang sa kanilang mga kasalanan noong bata pa sila. Higit pa rito, nakalimutan nilang sila rin ay pinatawad ng Diyos sa kanilang malalaking pagkakasala. Kung ikaw ay naging suwail at walang utang na loob, alalahanin mong walang perpektong magulang. Ngunit sila pa rin ang ginamit ng Diyos upang ikaw ay isilang, maalagaan at maging kung sino ka man ngayon. May ilang kabataan ngayon na kahit matanda na ay hindi pa rin kayang patawarin ang kanilang mga magulang. Matanda na rin ang kanilang mga magulang at sila na rin ang nananakit sa kanilang mga magulang paghiganti. Ito ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Dapat mong malaman na sa huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagpataas, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Kabataan, kayo ba'y nagiging bahagi ng henerasyong ito na tumatalikod sa pagpapahalaga sa ating mga magulang? Kabataan, ito ang utos ng Diyos. Magpatawad kayo. Alam ko na maaring mabigat ang sakit at sugat na naidulot ng iyong mga magulang. Marahil ikaw ay pinagalitan, pinalo o ginamit sa mga bagay na labag sa iyong kalooban. Ngunit tandaan mo, ito ang sinabi ni Jesus, forgive them 70 times 7. Sa Mateo 18:21-22, sinabi ni Jesus kay Pedro na dapat nating patawarin ang ating mga kapatid ng walang hanggan. Hindi 7 beses, kundi 70 Kung ito ay inuutos ni Jesus sa ating kapwa, lalo na dapat nating ipamalas ito sa ating mga magulang. Kahit sila'y nagkasala pa sa atin. Sapagkat ito'y utos ng Diyos, kapatid. Alam mo, kung hindi mo sila papatawarin, sinusunod mo ang kagustuhan ng kaaway, ang Diablo. At ang sino mang gumawa ng nais ng Diablo ay hindi anak ng Diyos. Huwag kalimutan ang babala ng Panginoon. Kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao, hindi rin kayo papatawarin ng inyong Ama. Matthew 6:18. Ang kakulangan sa pagpatawad ay hadlang sa ating relasyon sa Diyos at ito'y naglalayo sa atin sa Kanyang biyaya. Kabataan, magkaroon ka rin ng utang na loob. Dapat ka rin mapakita ng utang na loob sa iyong mga magulang. Ang sino mang nagnanais alisin ang utang na loob ay lapastangan sa Diyos. Sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, sa mga huling araw darating ang panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Nakakalungkot na marami sa ating panahon ang nawala na ng utang na loob kahit na malaki ang sakripisyong ibinigay ng kanilang mga magulang. Isipin mo ang sakripisyong ginawa ng iyong mga magulang. Ang paghihirap nila upang ikaw ay isilang, alagaan, pakainin at pag-aralin. Wala kang ibang magulang kundi sila, kaya't bakit hindi mo na lang kalimutan ang sakit, tanggapin ang kanilang pagkakasala at bigyan mo sila ng kapatawaran? Kung pinatawad ka nila noon sa iyong mga kasalanan, patawarin mo rin sila ngayon upang maging buo kayo muli at magtataglay ng tunay na kasayahan. May malaki bang sugat ang puso mo? Pag-ibig at pagpatawad, iyan ang pinakamakapangyarihang lunas sa anumang sugat sa mundo. Ang pagpatawad ay hindi lamang para sa iyong mga magulang, kundi para rin ito sa iyong kaluluwa. Pinapalahaya ka nito mula sa bigat ng galit at pait at nagdadala ito ng kapayapaan sa iyong puso. Kaya't patawarin mo ang iyong mga magulang at hayaang ang pagpatawad ay maghilom ng mga sugat at magbuo ng masayang pamilya. Paano ba magpatawad sa ama at ina? Pagmamahal at pag-aaruga sa kanila. Iyan ang tunay na pagpatawad. Ang tunay na pagpatawad ay nangangahulugang mahalin at alagaan rin ang iyong mga magulang kahit anuman ang nagawa nila sa iyo. Ang iba, kinakalimutan na daw nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang ngunit kinalimutan na rin nila ang pag-aalaga sa kanilang mga magulang. This is not forgiveness but hatred. Ang pagpatawad ay hindi lamang tungkol sa bibig. Dapat itong makita sa mga gawa. Huwag mo ipamukha sa kanila na kaya mong magtagumpay, mabuhay na wala sila. Ang pagkakaroon ng magandang trabaho, pag-abot ng mga iyong mga pangarap, lahat ng ito ay mula sa biyaya ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Deuteronomy chapter 8 verse 15. Huwag kang magmayabang anak. Magpakumbaba ka. Kung makita ng Diyos ang kaibangan ng puso mo, siya mismo ang magbabagsak sa iyo. Sabi sa Bible, pride goes before destruction. Proverbs 16:18.
At sa huli, maaring dumating ang araw na tatawagin mo ang iyong mga magulang para sa tulong. Anak, patawarin mo na sila. Ito'y utos ng Diyos. Gusto mo bang makapasok sa kaharian ng langit? Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa iyong mga pagkakasala, sa iyong mga galit at paghihiganti. Manalig ka sa Kanya. Tawagin mo ang Kaniyang pangalan ng buong puso at maliligtas ka. Sabi sa Bible, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romans 10:13.